Magandang gabi, Boss J. Hi na rin kay Miss Kate at sa lahat ng kaisip na nakikinig. Ako po si Ramil, 28 years old at isang food delivery rider sa Quezon City. 5 taon na akong nag-late shift. Sanay na ako sa ulan, sa traffic, galit na customer at minsan pati prank orders. Pero yung kukwento ko ngayong gabi, hindi prank, hindi guni-guni. At siguro, paalala na rin ito sa kapwa ko rider. May mga address na hindi na dapat dinadaanan. Kahit mukhang normal lang sa app. Kung may mabanggit man akong lugar, hindi ko na po sasabihin ang eksaktong kalye. Pero sapat na yon para maintindihan yung totoo ito. Boss J, kasagsagan ng gabi yun, Miyerkules, mga bandang 11:06 p.m. nang biglang tumunog ang app. Order, 2 beef pares with rice, 1 fried siomai at 2 iced tea. Payment, cash, exact. Name sa delivery request, Mariano D. Block 7, Lot 12, Riverside Subdivision. Okay, sakto lang, sabi ko sa sarili. Malapit sa ruta ko, malamig ng gabi at mahinang ambon lang naman. So go ako. Pagdating ko sa Riverside Subdivision, madilim ang kalsada. Malalayo ang pagitan ng poste. Yung iba nga patay pa. Matapos ang ilang minuto, nahanap ko ang Block 7, Lot 12. May bahay nga. Pero napansin ko agad na parang may kakaiba. Tila basag ang bintana. Nakalaylay ang kurtinang punit at tila nilulumot na ang pader at puno ng ligaw na damo sa driveway na halos abot na sa tuhod ng taas. Para bang sarado at abandonado na ito ng matagal. Food delivery po, sigaw ko mula sa labas. Lumabas ang isang matandang lalaki. Nakabarong na luma, medyo gusgusin at nakasandalyas lang. Hindi nagsalita. Binuksan lang ang gate na tila tumitili na sa kalawang. Kinuha ang plastic ng pagkain, inabot ang bayad, tumango at pumasok ulit. Pagka-start ko ng motor, saka ako naramdaman ng tila basa sa kamay ko. Pagtingin ko, kulay dugo. May dugo ang perang papel. Lumaki ang ulo ko, Boss J. Pero sinabi ko sa sarili ko, baka may napilas lang na sugat sa kamay ng matanda. Wala naman sigurong kakaiba. Kinabukasan, Huwebes, 11:13 p.m. Parehong order ulit. Parehong pangalan sa app, Mariano D. Nakita ko pa yung note. Kumatok lang po. Knock twice. Salamat. Pagdating ko, iba naman ang kumuha. Isang babaeng payat, nakapalda, maputla. Tahimik din. Good evening po ma'am. Pasay na lang po dito. Tumango siya. Inabot ang bayad. Basa. Malagkit. Walang dugo pero amoy malansa. Pag-alis ko, nag-chat ako kay Lando, isang kapwa rider sa GC namin. Tol, sino nakakakuha ng mga delivery sa Riverside lately? Uy, yan. Sa'yo lagi bumabalik pre. Bakit? Mukhang abandonado, tol. Pero may kumukuha. Saka tira tuguan o di kaya amoy dugo yung bayad. Naku, huwag ka na dyan pre. Bali-balita, may rider daw na dating tumanggap dyan. Na-aksidente pag-uwi. Hindi na nag-online simula nun. Ako? Di kaya urban legend lang yan? Sana nga tol. Sana nga. Boss J, doon ako nagsimulang kabahan at mapaisip. Kasi parehong pangalan lang ang nasa app, Mariano D. Pero iba-iba ang kumukuha at
Tila duguan lagi ang bayad. Kinabukasan ng tanghali, sinadya kong dumaan ulit. Pero Boss J, pagdating ko sa eksaktong lugar, walang bahay, walang gate, bakanting lote lang. Nakatayo ako sa tapat, hawak ang helmet. Para bang nanakawan ng hangin ng baga ko. Pucha, ano to? Posible. Kagabi may lumang gate eh. May parang barong na pinto. Bulong ko. Biglang may lumapit na isang magtatao. Iyo, may hinahanap ka ba? Manong, dito po ba yung lot 12? Kasi parang may bahay dito kagabi pero ngayon, wala na yan, iyo. Nasunog yan dati. May namatay na pamilya sa loob. Pinademolish na ng homeowners. Talaga ho? Kailan pa po yun? Matagal na. May Mariano nga ang tatay kung tama ang tanda ko. Bakit ba? Wala po. Nagtatanong lang. Salamat. Sa sumunod na gabi, pumasok na naman ang order. Parehong address, parehong pangalan. Nag-in-app chat ako sa support. Hello, Ramil. How can I help? Hi. Same customer. Mariano D. sa Riverside. Daytime check, vacant lot. Nighttime, may bahay. May kumukuha. Cash is bloodied. Please verify. We see active account. Mariano de la. Number on file, unreachable. GPS pin matches block 7, lot 12. Noted on cash condition. Will flag. Can you reassign or block? We tried, but order keeps snapping back to your ID due to proximity or priority. We apologize. Snapping back to your ID. Boss J, doon ako kinalabutan. Parang ako talaga ang sinusunto ng order. Sumunod na gabi, nasa tapat ulit ako. Delivery po, sigaw ko. Pero walang sumagot. Naalala ko yung note. Knock twice lang po. May lumabas na batang lalaki. Payat, maputla. Pero maayos ang suklay. Parang sinusubukan talagang magmukhang normal. Kuya Ramil? Ha? Oo, ako yun. Salamat po. Gutom na si Papa eh. Si Mariano? Opo. Sobra yan. Sa inyo na daw po yung tip. Boss J, sumisipa na ang instinct ko. Kailangan ko nang umalis. Pero tila napako ang tingin ko sa loob. Parang may mga anino sa dingding. Parang pamilya. Isang lolo, isang babae, at isang bata pang mas maliit. Lahat nakatalikod. Nung sasabihin ko na sanang, sige po, mahuuna na ako. Saka sila sabay-sabay na bumaling ang ulo. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Tumakbo ako pabalik ng motor, Boss J. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ako lumingon at pinaharurot ko na ang motor paalis sa lugar na yun. Sa GC, nagkwento si Rider Miko. Oo pre, totoo yung nasunog. Yung nag-deliver doon years back, nag-decline muna. Bumalik sa kanya yung order. Natanggap din. Pero pag uwi niya, na-aksidente. Nadulas daw. Pero tuyo naman yung kalsada. Sabi ng iba, may humabol daw. At magmula nun, di na raw siya bumalik sa pagiging rider. Ramil, mag-leave ka muna pre. Huwag ka na muna mag-night shift. Hindi ko alam kung paano iiwasan pag bumabalik talaga sa app ko. Kinabukasan, pumunta ako sa barangay.
Block 7, Lot 12. Oo, nasunogin noon. Walang nakatira dyan. Bakit? May order po gabi-gabi eh. Ang pangalan sa app, Mariano D. May kumukuha. Iba-iba. Pero pag araw, bakante. May report dati na may riders doon na tinatawag dun. Di ko sinasabing multo pero kung may umaaligid, kailangan inawin natin. Nagpa-blatter ako, Boss J. Pinicture nila yung pera na mansyado ng dugo. Nilagay ko sa ziplock. Sinamahan nila ako kinagabihan. Hindi lahat naniwala. Pero mabait yung tanod at pinagbigyan na rin ako. Siya, sige, para matapos na. Sabi ng isa. Boss J, ito na yung gabing kinalabutan talaga ako. Dumating kami sa mismong lugar. Ako, 2 tanod sa motor at isang PO1 na naka-plain clothes. 11:40 p.m. Dead spot ang poste. Pero kita namin yung bakanting lote. Walang bahay. 11:53 p.m. Pumasok ang order. Parehas. Pares, siomai, iced tea. Ang pangalan, Mariano D. Naglakad ako patungong lote. Yung mga tanod, nasa gilid. Dito lang kami, boss. Kung may tao, lalapit kami. Naglakad ako sa lote na may damo. Sa tila biglang lumamig. Knock twice lang po. Sabi ko, pero wala namang pintuan. At ayun, pagkasabi ko, sa harap ko, sumulpot ang lumang gate. Tapos pader. Tapos pinto. Boss, ano tinitignan mo dyan? Kita niyo po yung bahay? Anong bahay? Bakanting lote lang yan. Bumukas ang pinto. Lumabas ang matandang lalaki na una kong nakita. Salamat, iho. Gutom na sila. Si Mariano po kayo? Pakisabi, hindi kami nang aabala. Nagpapasalamat lang. Pinakain mo kami. Ikaw na lang kasi ang bumabalik. Paano po ito titigil? Kapag natapos ng bayaran ng utang, huwag kang mag-alala, iho. Huling gabi na ito. Tumindig ang balahibo ko, Boss J. Sa gilid ng mata ko, may bata, dalaga, lola, pamilyang buo. Lahat sabay na tumingin sa akin. Pero hindi galit. Gutom. Hindi naman sila mukhang nananakit pero nandun lang sila. Sir Ramil, okay ka lang? Okay lang po. Iniabot ng matanda ang bayad. Wala ng dugo. Malamig pa rin pero tuyo. Salamat, iho. Huwag kang mag-alala. Huling beses na to. Paglingon ko para i-acknowledge yung tanod, pagharap kong muli sa pinto, wala na ang bahay. Nakatayo lang ako sa gitna ng bakanting lote. May order bag sa kamay ko. At sa malayo, ang 3 lalaking takantaka na umalalay sa akin. Kinabukasan, naghanap ako ng lumang balita. May isang mini library sa barangay. Sa lumang files, may clipping. Pamilya Dela, Mariano, Elena, 2 anak. Nasawi sa sunog sa kanilang bahay sa Riverside Subdivision, 2011. Pinaniniwala ang faulty wiring. Walang nakaligtas. Pinademolish ng homeowners ang istruktura ng bahay matapos ng insidente. Boss J, nung ko lang nabasa ang buong pangalan.
Mariano de la Cruz. Parehong pangalan sa app, parehong address. Huminga ako ng malalim. May pangalan pala talaga. Nag-report ulit ako sa support. Hello support, can you please disable Mariano D account? This is a fatality address since 2011. We filed a barangay blotter. This targets riders at night. We escalated. Account disabled. PIN geofenced. Thank you for your safety report. Sa barangay, nag-add sila ng notes para sa mga tunnel sa gabi. Ikordon at huwag ng patambayan ang Block 7 Lot 12. Pailawan ng poste. May 3 tanod na nagsabi, "Hindi namin nakita ang bahay, Ramil. Pero ikaw nakita mo." Mahirap paniwalaan pero kung huling gabi na nga yun, salamat. Sa mga sumunod na gabi, hindi na bumalik ang order. Pero sa loob ng 1 linggo, tuwing 11:53 p.m., naaamoy ko ang pares. Hindi sa kalsada, kundi sa isip ko, sa alaala. Kapag pinipigit ko ang mata ko, naaalala ko yung knock twice lang po. Wala nang dugo sa pera. Hindi na rin nagpiping sa app. Hindi ko na rin tinago ang perang yon. Ipinasa ko na sa barangay bilang evidence sa blotter. Mas mabuti nang wala sa bahay ko at sa kamay ko. Mahirap na. Boss J, 2 buwan mula noon, lumipat ako sa day shift. Nag-apply ako bilang fleet mentor sa branch. Ako na yung nag-o-orient sa bagong riders tungkol sa night safety, proper escalation, at kung paano humindi sa sapilitang order. May maliit ako notebook ng mga address na dapat i-flag at kung kanino tatawag sa barangay. Ngayon, tuwing napapadaan ako sa Riverside sa tanghali, dumaraan pa rin ako sa Block 7 Lot 12. Bakanting lote talaga siya. Walang bahay. Walang gate. Pero sa isip ko, may isang hapag doon na minsang napuno. Hindi ng takot, kundi ng pamilya na nagpapasalamat. Sa kwarto ko, may maliit na sulok. May printout ng chat screenshot na may nakasulat, name Mariano de la Cruz, account disabled. Tinabi ko talaga yon, Boss J, para hindi na ako matakot, kundi para maalala lang ang pangyayari. Na minsan, ang pinaka-nakakatakot na order ay yung tila normal ang itsura, pero may pangalan at address na matagal nang tapos. At kung may maaamoy man akong para sa ating gabi, tinatapat ko na lang ang mukha ko sa hangin at binubulong. Salamat din po, Ma'am Mariano. Huling gabi na. Maraming salamat sa pakikinig at pagbasa, Boss J. Ako po si Ramil, isang rider at mentor. Buhay pa rin hanggang ngayon, syempre. Pero mas maingat na. More power to your show and God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.